Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ginugulita ng simbahan si Santo Tomas de Aquino. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at panalangin upang maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Pagkaloob mo ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos ni Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang
at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalaala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Magsiupo po ang muli. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo na po ang lahat. Purihin ang Diyos, Hallelujah. Purihin ang Diyos, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang nagtatakip silim, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas sa malaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus namay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito
at sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kapag may dumarating po sa ating mga dalahin sa buhay o mga maritinding problema o pagsubok, kumisan ang tawag natin sa mga ito ay bagyo ng buhay. Inihahalin tulad natin ito sa isang kalamidad, sapagkat dulot nito para sa atin ay sakuna o maaaring pagbagsak sa anumang mga karanasan natin sa buhay. Sa atin pong binasang Ebanghelyo ngayon, napakinggan natin si Jesus ay nakaranas din kasama kanyang mga alagad ng bagyo at unos doon sa lawa ng Galilea. Karaniwan na po itong nangyayari dahil ito yung sinasabing isang karaniwang nagaganap sa lawa dahil ito yung ating tinatawag na bigla ang pagdating ng malakas na hangin o malakas na unos. Karaniwan, ito po ay kilala ng mga maing isda na si Basko. Walang nakaalam, bigla itong dadating at mabibigla ka na lamang sa pagdating nito sa gitna ng dagat. Kaya ang isang maing isda o ang isang nasa laot na makakaranas nito, maaring matakot, lalo na kung hindi sanay sa karagatan. Ito po ang naranasan ng mga alagad. Nakaranas sila ng unos, nakaranas sila ng bagyo. At kapag may ganito rin tayong karanasan sa buhay, kumisan nagtatanong din tayo na tila walang pakialam sa atin ang Diyos. Parang ganun din ang damdamin marahil ng mga alagad ng kanilang ginising si Jesus at sabihin, di ba ninyo alintana? Hindi ba ninyo nararamdaman kung sa wikang kanto wala ba kayong pakialam? Pero si Jesus tumayo, dalawa ang kanyang sinabi, tigil, tumahimik ka. Kung inyo pong maalaala, itong mga salitang ito rin yung binanggit ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Marcos nang ang isang inaalihan ng masamang espiritu ay nagsisigaw. At pinalayas ni Jesus sa masamang espiritong iyon sa ganito rin mga salita, tigil, tumahimik ka. Maaring ang mga pahayag na ito ni Jesus ay para sa unos na kanilang nararanasan o sabi ng ilang mga manunulat, pwede rin itong tumutukoy sa mga alagad na sila'y tumigil, sila'y tumahimik at huwag matakot dahil kasama nila si Jesus. Sapagkat kumisan po kapag tayo nakakaranas sa mga ganitong bagyo ng buhay, ang atin pong karaniwang nagagawa ay ang maging maingay, hindi man ang ingay ng pamamagitan ng ating bibig, kung hindi ang ingay ng ating puso. Dahil nawawalan tayo ng katahimikan at tayo'y parating merong pagkabalisa. Ngayon, ang magandang balikan ng mga sabi ni Jesus, tigil, tumahimik ka. Magdasal tayo, magnilay tayo. Huwag nating hayaang ang puso natin, ang ating kalooban ay mabalot ng mga pagkabalisa. Tayo ay tumigil, humingi ng tulong sa Diyos at huwag umasa sa sariling lakas lamang. Siguro po kung umasa lamang sa kanilang sariling expertise, itong mga alagad, sapagkat apat sa kanila ay maing isda, maari nga silang lumubog, pero andun si Jesus para sila'y tulungan at mapatigil ang unos ng dagat. Sa buhay po natin, patuloy tayong humingi ng tulong sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bagamat kumisan, tila parang tayo ay sinusubok, tila parang tayo ay hindi pinapakialaman.
Pero ang mga ganitong karanasan, dito lalong masusubok ang tibay ng ating pananampalataya kung tayo'y patuloy na nagtitiwala sa Kanya at umaasa na ang mga ganitong mga karanasan ng buhay ay patitigilin ng Diyos. Kaya magandang pagnilayan ng mga salita ni Jesus, tigil, tumahimik ka. Manalangin, magdasal, magtiwala sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ng anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, tayo manalangin na may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig ng ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay na mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Piling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating panganabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag
sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal, ay magdulot sa amin ng paikinabang sa kaloob mong kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-aasang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikalan dakilang araw ng pagkapahayag, ng nakapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sunayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ayong pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitahin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, gayon mo kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Tomas de Aquino sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagkamalasakit sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.